ang Israel. Nagpasabog ito ng halos 200 na mga missiles. Ginawa nga ito ng Iran bilang ganti sa pagpaslang ng Israel sa Hezbollah leader at ang isang general mula sa Iran noong Biyernes lamang. But the very big question right now is, tumama ba ang mga missile na ito sa Israel o sinalo lamang ng kanilang mga interceptor? Gaano nga ba kalaki ang naging damage? At ano-ano pa ang mga susunod na planong gawing pag-atake ng Iran pagkatapos nito? Well, ang katotohanan po niyan, matapos ngang magpasabog ng Iran ng halos 200 na missile sa Israel, ay nagbanta agad ang Israel na gagamitin nila ang isa sa kanilang napakalakas na weapon at depensa para sa Iran. Kaya tara at pag-usapan na ang mga napaka-intense at napaka-exciting na balitang ito. Pero bago po natin simulan ang lahat ng yan, ay hinihiling ko pong i-like nyo na ang naturang video dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Makikita natin ngayon sa video ang actual na mga missile na pinasabog ng Iran sa Israel. Para nga itong ulan ng mga missile sa sobrang dami. Sobrang nabahala ang mga mamamayan ng Israel sa insidenteng ito. Kahit naman po sino siguro ay matatakot sa mga sunod-sunod na missile na yan. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, hindi pa malinaw ang lahat ng detalye tungkol sa operasyon ng Iran kung susundan pa ba nila ito ng mas malalang pag-atake. Pero ayon nga sa pahayag ng IRGC or Islamic Revolutionary Guard Corps, tinarget ng mga missile ang mga mahalagang lokasyon sa militar ng Israel at ang mga security facilities nito. Sinabi ng IRGC na ang kanilang pag-atake ay nakatutok sa 3 base militar sa lugar ng Tel Aviv. Ang pag-atake na ito ay sinabayan ng isang malakihang cyber attack at sa unang pagkakataon, ginamit ng Iran ang bago nilang Fatah Hypersonic Ballistic Missiles ayon sa Iranian state media. At ayon naman sa pahayag ng militar ng Israel ay mukhang walang gaanong nakalusot sa mga missile na ito. Sabi nila ay na-intercept nila ang marami sa mga ballistic missiles na pinakawala ng Iran. Pero may mga pabugso-bugsong pagsabog na naramdaman sa gitna at katimugang bahagi ng Israel. At ayon nga sa kampo ng Iran or IRGC, 90% ng mga missile na kanilang pinakawalan ay tumama sa target. Sinabi naman ni US National Security Advisor Jake Sullivan na nakipag-ugnayan ng malapitan ang militar ng Amerika sa Israel para tulungan sa pag-intercept ng mga missile. Idinagdag pa niya na sumali ang mga barkong pandigma ng US sa mga defense unit ng Israel para tumulong sa pagpapabagsak ng mga paparating na missile. Sa kabilang dako naman, as of the moment of making this video, ay wala pang naiulat na may napaslang na sa Israel. Ayon kay Sullivan, sa kabuuan, batay sa mga impormasyon, alam natin sa ngayon, ang pag-ataking ito ay napigilan at hindi naging epektibo. Bago nangyari ang lahat ng yan, ay may matinding ginawa kasi ang Israel sa Lebanon. Ayon sa ulat ng NPR, patuloy na isinasagawa ng militar ng Israel ang kanilang mga operasyong paglusob sa katimugang bahagi ng Lebanon noong Martes lamang na tinatawag nilang limitadong paglusob laban sa mga militante ng Hezbollah. Sinabi ng militar ng Israel noong Lunes na ang mga operasyong ito ay nakatuon sa mga target ng Hezbollah na nagdudulot ng agarang banta sa mga komunidad sa hilagang Israel. Ang paglusob na ito ay sumunod sa airstrike noong Biyernes kung saan napaslang nga ang matagal ng leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Isinagawa ang operasyon matapos aprubahan ng mga opisyal ng politikal at pangseguridad ng Israel ang naturang kasunduan. Kasama sa operasyon ang mga ground raids ng mga Israeli commandos laban sa mga target ng Hezbollah at mga istruktura sa mga nayon sa katimugang bahagi ng Lebanon habang nagbibigay ng suporta ang Israeli Air Force at artillery troops. Pansamantalang isinara ng Israel ang lugar malapit sa 3 bayan, malapit sa border ng Timog Silangang Lebanon. Ayon sa mga opisyal, halos 63,000 Israeli ang lumikas mula sa lugar dahil sa mga raket ng Hezbollah. Habang ayon naman sa UN, humigit kumulang 1 milyong Lebanese ang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa mga airstrike ng Israel. At sinabi ng isang Israeli security official na pinuntirya ng mga tropa ng Israel ang mga kampo ng militar ng Hezbollah malapit sa border at nakataon lamang ang operasyon sa mga nayon na malapit sa border. Sinabi rin ng opisyal na hindi kasama sa plano ang paglusob sa Beirut. Noong Lunes, nagpahayag naman si Naim Qasim, ang deputy leader ng Hezbollah, na handa ang kanilang puwersa para sa isang engkwentrong panglupa sa kabila ng matitinding atake ng Israel sa kanilang mga leader at miyembro nitong mga nakaraang linggo, na parang gusto nilang sabihin na kahit na sobrang agresibo ng Israel ay hindi nila ito uurungan. At iniulat naman na ang militar ng Lebanon ay umatras mula sa ilang mga checkpoints sa katimugang bahagi ng naturang border dahil sa matinding pamamaril ng artelerya mula sa Israel, ayon sa isang opisyal ng Lebanese Army. Nagpapatuloy ang matinding labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah magpahanggang ngayon.
Ayon sa Ministry of Health ng Lebanon, higit sa 1,000 na tao ang nasawi sa loob lamang ng mahigit isang linggo ng mga pag-atake ng Israel, kung saan marami ang mga sibilyan rito. Ang mga sagupaan ng Israel at Hezbollah ay nagsimula matapos nga ang pag-atake ng militanteng grupong Hamas sa Israel noong October 7. Sinabi ng Hezbollah na ipagpapatuloy nila ang pagpapakawala ng mga rocket sa hilagang Israel bilang suporta sa Hamas hanggang magkaroon ng ceasefire sa operasyon ng Israel sa Gaza. At dahil sa ginawa ng Iran ngayon ay mukhang tumindi ang galit ng Israel at mukhang papakawala na nila ang kanilang pangmalakasang armas. Nagbanta rin ito na magbabayad ang Iran sa kanilang ginawa at mukhang tutulong na din ang Amerika rito. Narito ang binitawan na statement ng leader ng Israel sa ulat ng The Guardian. Ito nga ang kanyang naging reaksyon sa missile attack ng Iran sa Israel na nangyari nitong Martes. Ang Iran ay gumawa ng malaking pagkakamali ngayong gabi at magbabayad sila para dito. Kung sino ang umatake sa atin, gaganti tayo. Ito nga ang kanyang naging pahayag habang pinapatawag ang kanyang mga security cabinet para sa isang pulong noong Martes ng gabi. Sinabi ng militar ng Israel na wala silang natanggap na ulat ng mga nasaktan mula sa pag-atake ng missile ng Iran. At ayon naman kay Daniel Hagari na tagapagsalita ng militar ng Israel, maraming incoming missiles ang na-intercept ng depensa ng Israel. Bagaman may ilan na bumagsak sa gitna at katimugang bahagi ng Israel. Magkakaroon ng mga bunga ang ataking ito, dagdag pa ni Daniel Hagari. Hinikayat din niya ang publiko na patuloy na sundin ang mga gabay sa kaligtasan mula sa hukbong sandatahan ng Israel. At eto naman ang naging reaksyon ng Amerika ayon sa ulat ng CNN. Nagbigay ng babala ang White House noong Martes na handa ng maglunsad ng ballistic missile attack ang Iran sa Israel, na agad nagpalakas ng takot na maaring sumiklab ang isang malawakang digmaan sa rehiyon. Ang mga tao sa Tel Aviv at iba pang mga lungsod ay pinayuhan na manatili malapit sa mga shelter o ibang protektadong lugar. Dahil dito, naging kapansin-pansin ang tensyon sa mga lansangan. Sa isang pahayag na inilabas ng White House bandang umaga, ilang oras bago magsimula ang pag-atake, sinabi nito na may mga palatandaan na naghahanda na ang Iran para sa nalalapit na missile attack laban sa Israel. So technically speaking, alam na ng Amerika na mangyayari ang bagay na ito. At dagdag pa ng White House, ang Estados Unidos ay aktibong sumusuporta sa mga paghahanda ng Israel upang ipagtanggol ang sarili laban sa pag-atake. Sinabi ng Israel na inaasahan nilang target ng Iran ang 3 air bases at isang intelligence base na matatagpuan sa hilaga ng Tel Aviv. Ayon sa isang taong may kaalaman sa sitwasyon bago pa man ang pag-atake. Ayon naman sa IRGC or kampo ng Iran, tinarget nila ang 3 base militar ng Israel sa paligid ng Tel Aviv, batay sa ulat ng Mer News, isang semi-official na media outlet ng Iran. So sa aspetong ito ay mukhang napagandaan ng Israel ang pag-atake ng Iran dahil sa mga intelligence report. Sa kabilang dako naman, ang intelligence base sa Glilot ay pinalikas noong Martes ng hapon at noon ay naglatag na ang militar ng Israel ng mga contingency plan para sa kaligtasan ng mga tauhan sa mga naturang base. May mga video mula sa pag-atake na nakita at pinatunayan ng CNN na nagpapakita nga ng ilang mga Iranian missiles na tumama sa Nevatim Air Base sa Timog Israel. Sinubukan ng CNN na makipag-ugnayan sa IDF para magbigay ng pahayag tungkol sa mga video, pero hindi ito agad na natanggap ng Israel at hindi agad sila sumagot. Pero ang katotohanan po niyan, dati nang tinarget ng Iran ang nasabing base sa katulad ng pag-atake na ginawa noong April 13. Pagkatapos ng pag-atake nga ay pinuri naman ni Biden ang papel na ginampanan ng Estados Unidos sa pagpigil sa mga missile ng Iran at tinawag ang atake na napigilan at hindi epektibo. Ito pa ang naging statement nga ni President Biden. Ang nangyaring pagdepensa ng Israel sa mga missile ng Iran ay patunay ng kakayahan ng militar ng Israel at ng Estados Unidos. Patunay din ito ng masuging pagplano sa pagitan ng US at Israel upang maagapan at ipagtanggol ang Israel laban sa inaasahang pag-atake ng Iran. Sa kabilang dako naman ay mukhang ilalabas na ng Israel ang kanilang pangmalakasang armas laban sa Iran. Ayon sa ulat ng The Guardian, mukhang mapipilitan ang Israel na ilabas ang kanilang pangmalakasang mamahaling pangdepensa. Ang desisyon ng Iran na maglunsad ng humigit kumulang 200 high-speed ballistic missiles sa Israel ay nagpapakita na nais ng Iran na magdulot ng malaking pinsala sa pag-atake noong Martes ng gabi. Ibang-iba raw ito sa mga drone na makikita lamang at sa mga missile attack noong April.
Dahil sa bilis ng mga ballistic missiles, mahirap silang pigilan. Pero kahit na ganun, ay naiulat ng Israel na walang nasawi sa pag-atake ng Iran. Pero may pahabol na bagong balita na mayroong isang nasawi raw sa may bandang West Bank. Pero sa kabila ng lahat ng iyan, napatunayan raw na sa dinami-dami ng missile na pinakawala ng Iran ay walang masyadong tumama rito. Yung mga fragment lamang ng missile ang siyang tumama nga sa lupa. Ang mga missile nga ng Iran na Emad at Ghadir na ginamit noong mas maaga ngayong taon ay tinatayang bumibiyahe ng 6 na beses ng bilis kumpara sa tunog sa impacts o higit pa at umaabot sa Israel mula sa Iran sa loob lamang ng 12 minutes na may bilis na 4,600 miles per hour. Sinabi ng Iran na ginagamit nila ang mas mabilis na Fatih-2 hypersonic missile na may tinatayang maximum na bilis na 10,000 miles per hour. At hindi lamang yan, tinatayang mayroong humigit kumulang 3,000 ballistic missiles ang arsenal ng Iran. Bagamat ang kalkulasyon na ito ay nangyari pa 2 taon na ang nakalipas, ito ay kinalculate ng Estados Unidos. Kaya posibleng dumami pa ito at nadagdagan. Ngayon, nais ng Iran na panatilihin ang karamihan ng kanilang stock bilang paghahanda sakaling lumala pa ang labanan at mauwi sa ganap na digmaan laban sa Israel. Ang pagpapakawala ng napakaraming ballistic missiles sa loob ng ilang minuto lamang ay isang seryosong test upang lampasan o ubusin ang mga air defense ng Israel dahil napaka-sopistikado ng mga interceptor missiles ng Israel. Mahal ang mga ito at hindi tiyak kung gaano karami ang stock ng Israel. At malamang sa malamang, naisip ng Iran na kapag sila ay nagpakawala ng napakaraming missiles ay mauubos din etong mga interceptor ng Israel. Ang pagtigil sa mga ballistic missiles habang nasa himpapawid ay pangunahing trabaho ng Arrow 3 at Arrow 2 systems, isang long-range na US-Israeli missile defense na unang ginamit nung digmaan ng Israel at Hamas. Suportado ito ng David's Sling system na pang medium range, samantala ang mas kilalang Iron Dome ay ginagamit para sa short range interceptions, karaniwan laban sa mga rocket na pinapalipad ng Hamas mula sa Gaza. At mukhang kahit mahal at sophisticado ang mga ito ay mapipilitan nga ang Israel na gamitin ang mga yan para pigilan ang Iran. At mukhang may tinatago pang matinding missile ang Israel dahil nung nakaraang araw, nagbanta nga itong kanilang leader na walang lugar sa Iran na hindi kayang abutin ng Israel. Mukhang ang tinutukoy ng leader ay ang kanilang tinatagong armas. Marahil, ito ay mga missile na halos perpekto ang precision. Pero kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, naniniwala po ba kayong may tinatago pang pangmalakasang armas ang Israel? Hashtag yes or hashtag no? Please comment down below. And speaking of comments, shout out po kay Sir Julius Aupirian na aktibong nagkomento sa ating nakaraang video. Para sa marami pang konspirasiya, kaalaman at mga politikal na usapin, patuloy lamang na tumutok dito. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!